Magandang gabi po sa ating lahat para po sa ating pagsimula sa ating pong prayer meeting. Tayo po ay magsitayo po at umawit po tayo. Tayo po ay magsiawit. Ask the dear. Amen. As the deer panting for the waters of my soul longing after thee, you alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You to you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, and I do you are. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You your giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, to worship thee. Tayo po'y manalangin o mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pag-iingat niyo po sa amin sa bagyo. Maraming salamat po sa gabi nito. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Panginoong Diyos, dalangin po namin sa gabi nito. Pagpalain niyo po ang lahat po ng mga PCBC members at sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aming live streaming prayer meeting ngayong gabi. Nawa ang banal na Espiritu Santo ang magbigay po sa amin ng karunungan at kaalaman upang kami po ay makapag-pray na makarating sa trono ng Diyos. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po ang aming mga puso at isipan. Panginoong Diyos, pinapatawad din po namin ang mga nagkakasala sa amin. Puspusan niyo po kami ng banal na Espiritu Santo. Samahan niyo po kami sa aming pong paglingkod at pagbigay ng papuri sa inyong banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po na Jesus. Amen.
Maraming salamat po at pwede na po kayo makakaupo para po sa ating announcement. Pwede na po makakaupo. So, magandang gabi po sa lahat po ng mga PCBC members at saka ang ating pong panalangin, ang ating pong gawain tuwing linggo ay tuloy-tuloy po. Amen? Isa lang. Isa. Sama na dahil. So, ang ating pong ipag-pray sa ating pong mga kapatiran sa Panginoon sa kabila ng bagyo at sa tagulan, sa masamang panahon, ay ingatan po tayo ng Panginoon. Amen? At ang ating pong mission, magpapadala po tayo ngayong katapusan ng October para po sa mga missionaries na ating pong sinusuportahan. Doon po sa Mindanao, si Pastor Edgar Diaz, Pastor Paterno Cubay, at ganoon din po sa abroad. Pinagpipray po natin ang mga Filipino pastors na doon po ay nagmi-mission sa iba't ibang bansa. So, magandang gabi po. At kami po sa kay Brother Manuelito Caparos Jr. at saka kay Pastor Alexander Jimenez. Thank you for watching with us. And ipagpatuloy po natin ipag-pray ang ating pong mga members, lahat po ng mga missionaries. At ipag-pray po natin ang ating pong church, ang mga membro, patuloy maging matapat sa paglingkod sa Panginoon, maging magtapat sa pagpatuloy sa panalangin sa bawat isa't isa. Alam niyo po, ang prayer ay makapangyarihan at mahalaga po ang prayer. Amen? Napaka-importante po ang prayer. Kaya ipag-pray po natin ang ating pong mga kapwa pastor, mga kapwa Kristiyano, at ipag-pray din po natin ang ating bansa at ang ating mga estudyante sa online class at saka modular. Ipag-pray din po natin si Pastor Shin, Pastor Noah Park, ang ating pong mga partner sa ministry, ang God's Glory Pantry, si Brother Bruce Landry and Sister Gloria Landry. Ang proteksyon ng Diyos sa kanila sa Loisana, Alaska. Pag-pray po natin sila. At ang ating pong feeding ministry ngayong November ay makapagpa-feeding na po tayo. Amen? Ipag-pray, palala po pala sa mga members, pagsuporta sa mission ay palaala lang po, ay huwag po natin kalimutan ang ating pong commitment. So ngayong katapusan ng October, kailangan natin mag-recommitment, i-increase natin ang ating ang ating faith promise mission giving. So ipag-pray po natin yan sa Panginoon. So huwag po natin kalimutan na ipanalangin po sa Panginoon. Okay po? So para po sa ating pagpapatuloy, belated happy birthday po sa lahat po ng mga Octoberian na nag-birthday. So tayo po magsitayong lahat. Tayo po umawit ng welcome song. Memorize po ba ninyo? Welcome, sing. Welcome to PCBC. It's the church where you belong. Welcome to PCBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's word of Christ, the living way. PCBC, welcome you today. Kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoon Hesus.
ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makasama ka at nang makapiling pa. Come and worship with us, worship at PCBC. Join your voices with us as we praise and sing. Jesus is Lord of PCBC. He is Savior, He is King. Jesus is Lord of everything. He is Savior. He is King. Amen. So, para po sa ating mensahe, buksan natin ating mga Bible sa Proverbs 29 verse number 18. Okay po. Buksan po natin ating mga Biblia sa Proverbs 29 verse number 18. Nakita na po ba ninyo? Ano niyo po mga Biblia? Okay po, Proverbs 29:18. Tayo po yung magbasa. Ating pong teksto. Sabi po dito, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Okay po, tayo po yung manalangin. O mapagpalang Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa talata na aming pong binasa. Pagpalain niyo po ang mensahe, bigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman, at buksan niyo po ang aming mga puso at isipan na magkaroon po kami ng pananaw sa aming buhay sa kabila ng pandemic na ito. Nawa ang aming pong Christian vision ay hindi mawawala. Panginoong Diyos, samahan niyo po kami sa aming pong mensahe sa gabi nito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. At pwede na po kayo makakaupo. So ngayong gabi, ang ating pong topic, Christian vision in the midst of this pandemic. So ibig sabihin po, dapat sa kalagitnaan pa rin po ng pandemic, kahit ano pong sakuna ang dumarating sa ating buhay, hindi dapat mawala ang ating pananaw, ang ating pong pangitain. Alam niyo po ba, ang nais ni Satanas ng Kristiyano ay magiging mabagabag at madidistract niya tayo sa ating pong vision and mission na iniwan ng Panginoong Diyos sa bawat puso ng mga Kristiyano, sa bawat local churches, at ang ating pong vision hindi dapat ito mawala. Pag nawala na ito, ang sabi po sa Proverbs 29:18, kung walang pangitain, ang mga tao ay mawawala. Ngunit kapag iningatan mo ang batas ng Diyos, magiging masaya ka. Bakit po may mga Kristiyano ngayon hindi na po masaya? Kasi po, nadidistract po sila sa tinatawag na sakuna. Alam niyo po, ang sakuna, noon pa po unang panahon, ay nakahula na po yan at nakasulat na po sa Biblia. Kaya po mga kapatid, dapat sa ating mga Kristiyano ay wag po nating pababayaan ang vision na ibinigay ng Diyos sa atin. So mga kapatid, ang ating pong topic ngayong gabi, Christian vision in the midst of this pandemic. Ang ibig sabihin ng vision, foresight o paningin. Dapat po yung ating paningin sa hinaharap. The writer of Proverbs encourages every Christian to have definite vision in the midst of COVID-19. So, dapat po ang ating vision sa ating Christian life ay napahalagaan po natin. Bakit po? One thing will happen this year, 2020, in our family, in our relatives, and in our friends,
and to our neighbors. If you don't have God's vision, number one, they will perish. Sila po ay mawawala. Alam niyo po, sa panahon ni Noah, ang vision ni Noah, hindi lamang po ang kanyang family ang maligtas. Kasama po ang kanyang mga kamag-anak, mga kaibigan. Kaya po si Noah ay hindi po siya tumigil sa pagpangaral ng Word of God sa loob po ng 120 years. Amen? Alam niyo po, kahit hindi po nakikinig sa kanyang mga tao, hindi naniniwala, hindi pa rin po siya tumigil sa kanyang vision, at ang dumating ang time, ang sabi ng Panginoon, it is enough. Noah, you and your family, together with the animals, pumasok na kayo sa arka. Amen? Kasi ang time ay tapos na. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin yan. They will perish. So, we have 6 things. Vision for the Christian in the midst of this pandemic, para po magiging masaya tayo sa kabila po ng pandemic na ito. So, ito po ay dapat, number 1, we have victorious Christian life in Christ. Tandaan niyo po yan. Kahit anong sakuna ang darating sa atin, ayon po sa 1 Corinthians 15, verse 57, mga kapatid, ang sinabi po ng ating Panginoong ni Apostle Paul sa pamagitan po ng Holy Spirit, no? 1 Corinthians chapter 15, verse 57, ito po ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ni Apostle Paul. Sa verse 57, ito po ang sinabi, "But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." So number 1, tandaan po natin, tayo po ay mayroong victorious ang ating buhay. Dahil po kay Jesucristo sa ating puso. Nasa ating puso po siya. Kaya number 1, we have faith in Christ. Dapat mayroon po tayong pananampalataya kay Jesucristo. Ayon po sa 1 John 5:4, ito po ang sinabi po ng Biblia sa 1 John chapter 5 verse number 4. Ito po ang sinabi ng Biblia, "For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith." Dapat hindi mawala ang ating pananampalataya kay Jesucristo. Jesus Christ and God the Father is still in the throne. Ibig sabihin, ang Diyos at si Jesucristo, sila pa rin po ang nasa trono. Amen? Kaya po, number 2, prioritize God. Ayon po sa Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Amen? So dapat po i-prioritize natin ang Diyos. Kahit po may pandemic, huwag po nating kaligtaan ang pagbasa ng Biblia, ang pag-pray, at higit sa lahat, ang patuloy na pagdalo sa pagsamba sa simbahan. Number 3, serve God seriously. Dapat maglingkod po tayo sa Diyos ng seryoso. Hindi po biro itong pandemic na ito. Sabi po ni Joshua 24:15, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Amen? Ngunit ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Number 1, victorious Christian life in Christ. Number 2, invite others for Christ.
dapat tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong pag-anyaya ng ating pong mga number one, family. Dapat po ang ating pong family ay makasama po natin sila sa langit. Dapat po ang ating mga kapatid, ang ating mga kamag-anak, mga kapamangkin, dapat po makasama natin sila sa Panginoon. Number two, relatives, kamag-anak. Mahalaga po yan. Dapat po, hindi po tayo maging madamo when it comes to serve the Lord, in serving the Lord. Dapat ibahagi natin sa ating kamag-anak na makapagbabago lamang ng ating buhay at makapaglutas lamang ng ating mga problema. Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. And number three, friends. Dapat ang ating mga kaibigan ay makasama natin sila sa Panginoon. Amen? Yan po ang sinabi ng pangatlo. Number four, neighbors. Dapat ang ating mga kapitbahay, ma-invite po natin sila sa Panginoon. Invite them to worship God in the local church. Kasi po mahalagang simbahan. Ayon po sa Matthew 16:18, that thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, mahalaga ang simbahan. Itinayo ni Jesucristo ang iglesia. Andin po mga kapatid, God's will in our vision in the midst of a pandemic is the salvation of the lost souls, especially for our family, sa ating relatives, sa ating mga friends, and our neighbors. So, biblical examples of the vision of inviting them for God are the following. Number one, Andrew invited his brother Peter to Jesus. Alam niyo po ba, walang magaling na apostol na Pedro kung walang Andrew. Si Andrew po ang nag-invite kay Peter para maglingkod po sa Panginoon. Andin po, pangalawa po, Rahab brought her family to the Lord. Isang babaeng pukpok. Ngunit, ang Panginoon po, hindi po niya tinitingnan ang ating kalagayan. Ang tinitingnan niya dito yung ating pananaw sa ating family. Si Rahab po, mga kapatid, isang babaeng pukpok. Ayaw po niyang mamatay ang kanyang parents, mga brother and sister, ang kanyang kamag-anak, ayaw po niyang mamatay. Kaya in-invite po niya, halika kayo, pumasok kayo sa bahay. Pag wala kayo sa loob ng bahay, kayo ay mamamatay pagdating ng mga Israelites. So, yan po ang biblical example. Okay po, number 3. Share the gospel of Jesus Christ to others. Dapat po ibahagi natin ang ebanghelyo sa iba. Sabi po sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation that everyone that believeth. Kaya po mga kapatid, kailangan po huwag nating ikahiya ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat po ibahagi natin sa iba. Ano po ba itong magandang balita? Ang magandang balita, Christ died for our sins. Inilibing siya, ngunit pagkaraan ng 3 araw, muling nabuhay. Imagine mo yan? Yan po ay good news, gospel. Share the gospel to our family. Yan ang number 1. Number 2, share the gospel to our relatives. Huwag mo na pong iasa sa pastor. Huwag mo nang iasa sa mga missionary. Huwag mo nang iasa sa soul winner. Ikaw mismo ang unang magbahagi ng ebanghelyo sa iyong family at sa iyong kamag-anak at sa iyong kaibigan at sa iyong mga kapitbahay. Number 4, improve your Christian relationship character to others. Dapat po ma-improve ang ating Christian relationship sa ibang mga tao. Number 1, dapat ma-improve siya sa ating family. Amen?
Pangalawa, ma-improve sa ating kamag-anak. Number 3, ma-improve sa ating mga kaibigan. Tapos po, ma-improve po sa ating kapitbahay. Only by the grace of Jesus Christ can help us to improve our Christian relationship with others. Ayon po sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Behold, all things are become new. Amen? Ang makapagbago lang ng ating buhay ay walang iba kung hindi si Jesucristo. Kasi po, ang ating ugali talagang bilang mga tao, crab mentality. Simula nung nahulog po tayo sa kasalanan. Kahit sino po, crab mentality. Ano po kung utak palangka? Ayaw po ng Pilipino na umangat yung kanyang kapwa. Kaya yan po ang utak palangka talaga. Kaya po, dapat ma-improve yung ating character. Dapat po yung madamot ay mawala sa ating puso. Dapat marunong na po tayong magbigay sa Panginoon. Marunong magbigay sa kapwa. Kasi po ang sinabi po sa Acts 20:35, it is better to give than to receive. Mas mainam ang magbigay kaysa tumanggap. So, number 5, obey the will of God. So, dapat sundin natin ang gusto ng Diyos. Hindi po yung ating gusto. Dapat po ang sundin natin ang will of God. Amen? Ang kagustuhan ng Diyos. So, the will of God, number 1, the will of God, the Father in heaven, that all men will be saved. Ang gusto talaga ng Diyos, hindi lamang po tayong maligtas. Dapat makasama po ang lahat ng mga tao. Ayon po sa 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise. Kaya ibig sabihin that God wants all men to repentance. Grabe. Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao nakapagsisisi. Number 2, the will of God for the Christian vision in the midst of this pandemic, Proverbs 29:18, for where there is no vision, the people perish. To have compassion for the lost souls. Dapat maawa po tayo sa mga nawawalang kaluluwa. Number 2, to have a heart for God through involvement in the local church at PCBC. Alam niyo po ang sabi po sa Proverbs 23:26, my son, give me thine heart. Dapat ibigay po natin ang ating puso sa Panginoon. Amen po. Dapat yung puso natin ay ibalik natin sa Diyos. Dapat yung laman ng ating puso ay ang Diyos ang mauuna. Tapos po sa 1 Timothy 3:15, sabi niya Apostle Paul, we ought to behave ourselves in the local church, which is the house of the living God, the pillar and ground of the truth. So, Christian must build God's church. Dapat po, magtulungan tayo, itayo natin ang iglesia ng Diyos, ang simbahan ng Diyos. And number 3, to have love for our family. Dapat meron tayong pag-ibig sa ating family. So, paano po natin pakita yung pag-ibig natin sa family natin? Dapat po, meron po tayong pagmamalasakit sa ating family. So, number 6, letter A, never give up to our Christian life. So, huwag kang sumuko sa iyong Christian life. Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Dapat tumutok tayo kay Jesucristo dahil siya lamang po ang may-ari ng ating pananampalataya. Dapat hindi po tayo, ayon po sa 2 Corinthians 5:7, sabi niya doon, walking by faith
not by sight. Amen? Walking by faith, not by sight. So mga kapatid, bakit po kailangan natin na ganun? Kasi po, Jesus Christ died for our sins. Si Kristo po namatay sa cross. He was buried and rose again after 3 days. So, Christian life, number 1, have a real hope in heaven. Mayroon tayong totoong pag-asa sa langit. Amen po. Kaya, mamatay ka man kung anong dahilan. Gutom, pandemic, high blood, o anumang klaseng kamatayan, lahat naman tayo mamamatay. Pero meron tayong pag-asa. So, pero, pag-pray ka na sana, wag lang muna mamatay. Amen? Magpagamit ka sa Diyos kasi pag namatay ka na, haharap ka na sa Diyos. Pero meron ka ng pananagutan doon. Ano bang ginawa natin sa ating buhay pagkatapos mo tayo maligtas? May ginawa pa tayo? May nadala pa tayo na ating kapamilya? Baka wala pa po tayong nadadala. Dapat meron po tayong madadala. Amen? And number 3, Christian life is not miserable. Alam niyo po, ayon po sa 1 Corinthians 15:19, ang Christian life hindi po kawawa. Alam niyo po ba ang Christian life hindi po kawawa? Hindi po. Sabi ng iba, ang mga Christian, bawal yung tanduay, bawal yung sigarilyo, bawal sugal, bawal yung loto, halos bawal na lang. Paano na magiging masaya? Alam niyo po, hindi po tayo kawawa. Bakit? Pag hindi ka nagtaya sa loto, hindi ka masaya? Alam mo, pag nag-gambling ka, pag natalo ka, hindi ka masaya, malungkot ka. Bigay ka na ng bigay araw-araw ng loto, 20 pesos. Pero wala kang napapala. Ay kung tinago mo yon araw-araw, makapag-ipon ka pa. Amen? Dadagdagan pa po ng Diyos yan. Basta inuna mo ang Diyos. And number 3, Christian life is complete in Christ. Alam niyo po, wala pong katalo-talo ang Kristiyano. Kompleto na po ang buhay natin kay Kristo. Kung tutusin po natin, ayon po sa Colossians 2, verse 10. Batayin natin. Colossians chapter 2, verse 10. Alam niyo po mga kapatid, ang buhay natin kay Kristo, kompleto na. Ang kailangan lang po natin ay matutong magkontento. Ang tao kasi hindi pa kontento eh. Okay po, Colossians chapter 2, verse 10. Ito po ang sinabi ni Kristo. And ye are complete in Christ, in Him, which is the head of all principality and power. And ye are complete in Him. Kompleto na po tayo kay Kristo Jesus. Nasa Kanya na po yung kaligtasan. Yung pangako niya na lahat ng bagay idadagdag niya sa iyo. Amen? So, kompleto na po tayo kay Kristo Jesus. And number 4, Christian life suffering on earth is only temporary. Temporary lang po yung ating paghihirap dito. Ang mga problema, temporary lang po yan. Pero pag hindi mo tiyak ang iyong kaligtasan, pag namatay ka, napunta ka ng impyerno, forever and ever na maghirap ka doon, magdusa, matindi po. So dito sa lupa, pansamantala lang ang ating paghihirap dito po sa lupa. Makikita po natin sa Romans 8:18. Sabi po sa Romans chapter 8 verse number 18. Basahin po natin ang Romans chapter 8 verse number 18. Ito po sinabi ni Apostle Paul. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Alam mo, kaysa kasalukuyan ating paghihirap sa hindi po karapat-dapat na ihambing sa kalwalatian na ihahayag sa atin.
Ibig sabihin, yung mga problema, yung mga nawawalan ka, kung minsan, bigla na lang nagkaroon ng mga problema, pagsubok. Alam niyo po, temporary lang po yan. Mayroon kang biglang karamdaman. Kung minsan, naglalakad ka na tamaan ng bato yung paa mo, ay sakit! Diba? O kaya, yung sakit ng iba, UTI, umibig tapos iniwan ka. Masakit! Tama pa ba? Pero ang sabi ng Panginoon, pag namatay ka, na kay Kristo ka, doon po sa piling ng Diyos, mayroon kang kaligayahan na walang hanggan. Amen? Kaya po mga kapatid, yan po ang pang-apat. And pang-lima, Christian life have real permanent mansions in heaven. Wow. Alam niyo po yung bahay dito sa lupa. Matutupok yan at malulusaw yan. So, kung wala ka mang bahay, may boarding house ka lang, be thankful. Ang totoong bahay natin, ang mansion na sa langit. Huwag po tayo mainggit ngayon. Yung iba, may bahay, may malaking bahay. Pagdating sa langit, mayroon ka mansion, ihanda ng Diyos. Sabi po sa John 14, 1 up to 4. Ano po sabi sa Biblia? Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Amen? Kaya po mga kapatid, yan po sinabi ng Panginoon. Alin po, number 6, Christian life vision, the focus is in heaven. Dapat po ang focus natin sa heaven. Sabi po sa Matthew 6:19, huwag mag-impok ng kayamanan sa lupa. Sa kalupa, mayroon pong tanga at kalawang at magnanakaw na nanakawin ang iyong pera. Kaya kailangan mag-impok ng kayamanan sa langit. Kung saan walang magnanakaw at walang tanga o tanga na magnanakaw at hindi kinakalawang. Kaya tandaan po natin yan. Paano tayo mag-impok? Ang pagsuporta sa misyon at pagtulong sa gawain ng Diyos. Amen? Kailangan po mag-impok ng kayamanan sa langit. At huwag magnakaw hindi sa atin. Nakakatakot po yan. At hindi po sa atin, huwag natin kunin. Ang sabi ng Diyos, ibigay ang kay Caesar, at ang ibigay sa Diyos, ang sa Diyos. Dapat po tayong Kristiyano ay mag-impok ng kayamanan, mag-involve sa ministry, mag-suporta sa misyon, ibalik sa Diyos ang tithes and offerings, at yung ikapo natin ay yung first fruit, unang income, unang salary, ibalik natin sa Diyos. Christian life without God's vision in the midst of this pandemic has no accomplishment. However, if the Christian have God's vision in the midst of this pandemic, kapag mayroon tayong vision, pananaw, victorious Christian life in Christ. Number 2, invite others for Christ. Number 3, share the gospel of Jesus Christ to others. Letter I, number 4, improve your Christian life relationship. And letter O, obey the will of God. And letter N, never give up to our Christian life. Yan ang meaning ng vision. Amen po? Ulitin ko po, ang V,
victorious Christian life. Number 2, I invite others for Christ. Letter S, share the gospel of Jesus Christ to others. And letter I, improve your Christian life relationship. Letter O, obey the will of God. And letter M, never give up to our Christian life. God said, we will be happy to our Christian life, according to Proverbs 29:18. For where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. If you want to be happy, ingatan mo ang utos ng Panginoon, ang Biblia, ang Word of God, ang mga pangako ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihang Ama, maraming salamat po sa gabing ito. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Maraming salamat po sa iyong salita na nagpapalaala po sa amin. Dalangin ko po ng bawat Kristiyano ay magkaroon ng vision kahit po sa kalagitnaan ng pandemic na ito, year 2020. Panginoong Diyos, salamat po. Banal na Espiritu, maraming salamat sa patnubay niyo po sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, linisin niyo po ang aming puso, pinapatawad niyo po ang nagkasala sa amin, pinapatawad niyo po namin sila, tulungan niyo po kami na maging matapat sa paglilingkod at makapag-focus na makapag-concentrate sa pagpatuloy sa paglilingkod sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Okay po, para po sa ating prayer request, ipag-pray po natin ang ating mga prayer request po. Pag-pray po natin ang ating mga kapwa-pastor. Mga kapwa-pastor, tulungan niyo po ipag-pray ang bawat pastor. Amen po. So, pag-pray po natin. Pag-pray po natin, ang ating pong kapwa-pastor na huwag manghina ang mga pastor. Amen? Mami, saglit. Pag-pray natin yun, Tama ba? Okay. Okay po. Ipag-pray po natin ang mga Christian, mga members ng PCDC. Ipag-pray po natin si Pastor Sin at ang kanyang family. Ingatan sila ng Panginoon. Pastor Noah Park, ang ating partner sa ministry. At saka mga kapwa natin pastor sa Central Luzon. Pag-pray natin sila. So, pag-pray natin sila. Ang aking home church sa Busok, Bagumbayan, Sultan Kudarat. Nagsusuporta tayo doon 800 a month. Amen po? So pag-pray natin doon na lumago ang gawain at saka ingatan ng Panginoon ang mga gawain doon. Andi po, ipag-pray po natin ang ating po church magkaroon ng daughter churches. At saka ipag-pray po natin ang mga estudyante na God will provide sa pang-internet at saka modular wisdom sa mga magulang na nag-aaral ng mga anak. Ipag-pray po natin ang kaligtasan ng ating mga pamilya. Dapat ma-invite natin sila. Hindi yung tayo-tayo na naglilingkod sa Panginoon. Tapos po mga kaibigan natin, si Princess Kabayan, salamat si Princess nandyan. Kaibigan ni Ismail. Magpatuloy lang sa pagsamba na para pagpalain ka ng Panginoon. Andi po, ipag-pray din po natin ang ating bansa, ang ating Pangulo. At ipag-pray din po natin ang bawat mga business, bawat trabaho ng bawat isa. Ang ating mga membro sa abroad, ingatan sila ng Panginoon. Sister Joy Albao, saka si Rochelle Covington, nasa USA, nasa Massachusetts. Sa Canada, si Pastor Romeo de Dios, Flores de Dios. Sa Mindanao, Pastor Jonathan Balasuto na sila po patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Tapos po, ipag-pray din po natin ang ating pong kapatiran sa
Malalayong lugar. Na-lockdown sa Manila. Sister Milin Manalatas. Pag-pray natin yung trabaho niya na call center. Ang prayer po niya magkaroon ng computer connection sa paliwasan sa kanilang bahay. Upang work from home na lang daw siya. Amen? Yung mga membro na mayroong karamdaman, ipag-pray din po natin at saka may mga problema, ilapit po natin sa Panginoon. So, ipag-pray din po natin ang ating pong simbahan madagdagan ng lupa, enlargement of the land. Tapos, house and lot namin ni Ma'am Gina. Amen? Tapos po, ipag-pray na rin po kami na magkaroon ng 4 wheels. Amen? So, pag-pray po. Tapos po, makapagtapos pag-aaral kami mga anak. At saka ngayong October, mag-increase sana yung ating commitment sa mission para makapagpatuloy tayo sa pagsuporta. Magdagdag tayo ng mga misyonary sa Mindanao. Ang mga misyonary sa Mindanao, nagmi-mission doon, walang mga support. Amen? Kaya ang focus natin ngayon, Mindanao. Ang mga pastor doon galing ng Lapasan, nagpapayuniring, walang support. Pag-pray po natin. Dito sa Luzon, marami na nagsusuporta. Sa Mindanao, wala. Sa Visayas, pag-pray din po natin mga pastor doon. Walang mga support din. So, pag-pray po natin sila. Okay? Nadja, prayer request mo. Lakasan mo, ha? Financial, makasamsata, protection, Hanin siya. Lakasan mo. wisdom, budget, financial, protection, makasamsata. Okay. Libot. Princess. Anong nais mong ipag-pray kay God? Yun lang. Makatapos sa pag-aaral at saka protection. Ate Vic, lakasan mo Ate Vic, ha? Sana po yung trabaho po ni Gendo, magtuloy-tuloy na po at saka po panansa ka ako sa inyong bahay. Okay. Trabaho tuloy-tuloy ng mister. Tapos magkaroon ka ng bahay. Walang lupa, bahay lang. Sama na po. Bahay po lang. Ipag-pray po natin. Helen Smile! Sa pag-aaral, protection, saka wisdom. Pag-aaral, protection, at saka wisdom. So, akin po, family protection, at saka family provision, araw-araw, long life, wisdom, bibigay ng Diyos sa akin, at saka burden, more on for the salvation of the lost souls. And then, yung puso ko maging mapagpakumbaba at maging matapat sa paglilingkod sa Panginoon. Magiging mabuting ama, magiging mabuting asawa, at magiging mabuting responsableng pastor. Amen? Tapos po, protection. And then, financial. Amen? Kailangan ko ng pera. 100 million pataas. Amen po. And then, Fortuner, pag-pray natin. House and lot, worth 2 million, tapos ang bahay, worth mga 2 million din ang bahay. Libre humingi sa Diyos. Lakyan natin pananampalataya natin. Walang bayad humingi. Samahan natin ang business at saka gawain ng Panginoon. Wala po imposible sa Panginoon. Okay po, tayo po yung mag-pray. Tayo po yung magsitayong lahat. Lahat po ng mga naririnig ninyo sa prayer request ay sabay-sabay tayo mag-pray. Awit muna tayo ng God answers prayer in the morning. God answers prayer at noon. God answers prayer in the evening. So, keep your heart in tune. Amen? God sing. God answers prayer in the morning. God answers prayer at noon. God answers prayer in the evening.
magbigay sa atin loud prayer, tayo po magsimula na begin. O Diyos na makapangyarihan naman. Sa gabi nito, kami po nagpapasalamat una sa lahat sa pagbigay mo sa amin ng magandang panahon. Salamat po, sinamahan niyo po kami mula sa mga awit, sa mensahe, at higit sa lahat, sa oras na ito, panahon ng panalangin. Kami po, Panginoong Diyos, ay nagpapakumbaba, lumalapit sa inyo. Humingi po kami sa inyo ng mga sumusunod. Una sa lahat, ang PCBC Ministry, bigyan niyo po ng karagdagang lupa at karagdagang mga membro. Dalangin po namin ang kaligtasan ng aming mga kapitbahay. Bigyan niyo po kami ng mga membro by family, mga young people na mga magaganda, mga gwapo, at mga professionals. Bigyan mo rin po kami ng mga membro na may mga business. Bigyan niyo po kami ng mga membro na mayroong loyalty sa pastor, sa simbahan, at sa inyo. Panginoong Diyos, bigyan mo rin po kami ng house and land, worth 2 million ang lupa at worth 2 million ang bahay. Ganon din po, bigyan niyo po kami ng 4 wheels na Fortuner. At dalangin ko rin po, tulungan niyo po ang bawat kapastoran. Si Pastor Sil, ang kanyang family, ingatan niyo po sila. Si Pastor Noah Park and Ma'am Joy Park. Patuloy niyo po silang ingatan at patuloy mo pong ingatan lahat po ng mga Korean Christian na tumutulong sa Filipino ministry dito po sa Pilipinas. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po ang mga kapastoran sa Luzon, Central Luzon, sa Visayas at Mindanao. Higit sa lahat, ang aking home church. Tulungan niyo po ang Faith Baptist Church, ang pastor doon at ang mga membro. Dalangin po namin na i-increase niyo po ang aming commitment sa mission ngayong last Sunday, ngayong October. Dalangin din po namin ang mga missionaries na aming sinusuportahan, si Pastor Timothy Edis Manya, si Pastor Edgar Diaz ng Tacurong City, Pastor Paterno Cubay ng Misamis Oriental. Panginoong Diyos, bigyan niyo rin po kami ng mga bagong missionary na susuportahan sa Mindanao ng mga nagbubukas ng gawain na walang financial support. At sila po'y nanalangin. Ang panalangin ko po, ang pananampalataya ng bawat membro ng PCBC ay inyo pong i-increase upang ang kanilang commitment muli sa mission ay i-increase. Panginoong Diyos, dalangin niyo po namin ang mga membro na may karamdaman, mga membro na may sakit, ingatan niyo po sila, pagalingin, at may mga problema, ang mga magulang, bigyan mo ng financial, good health, protection, katapatan sa paglilingkod po sa inyo. Ganon din po, dalangin din po namin ang mga prayer request ng bawat young people. Si Nadia, good health, protection, makasama sa TAP. Si Anini siya, good health, protection, financial, makasama sa TAP. At saka si Princess, good health, at saka protection. Si Ate Vic, tuloy-tuloy ang trabaho ng kanyang mister, at house and lot. Ganon din po si Helensman, nakatapos sa pag-aaral, at bigyan mo ng protection. Ganon din po si Ma'am Gina, good health, financial, protection, wisdom. At dalangin din po namin ang kanyang tatay na darating sa November 4. Ingatan niyo po si Tatay Pablo, pabayan ng kanyang buhay, huwag po sa pagbiyan. Mga pastor sa Visayas, dalangin po namin, Pastor James Cordero, Pastor Armin Masitas, Pastor Jerry Andigan, Pastor Elmer Tabukon. Tulungan niyo po sila na sila po'y patuloy na mangaral ng iyong salita. At tulungan mo rin po ang mga churches doon, mga kapastoran, kayo pong provide ng pagkain, financial, higit sa lahat, protection. Ganon din po mga kapastoran dito po sa Central Luzon, Pastor Herminio Flores, Pastor Alexander Jimenez, at ganon din po si Brother Benito Caparos Jr. Tulungan niyo po sa Mindanao, ang kanyang family. At ganon din po ang mga kapatiran namin sa abroad. Tulungan niyo po si Sister Joy Albao sa Saudi Arabia. Ganon din po si Rochelle Covington sa Massachusetts, USA. Tulungan po rin po, Panginoon Diyos, si Sister Jima Hardin sa California, si Pastor Romeo Flores de Dios sa Canada, at ganoon din po si Rochelle
huwag niyo po pabayaan. Si Japet, na siya po'y patuloy na maglilingkod sa inyo sa Sindo po. Panginoon Diyos, dalangin din po namin sa Riyadh, si Bernalyn Lunasco. At ganoon din po Panginoon Diyos, si Nervi, tulungan niyo po sa Riyadh. Huwag niyo po siyang pababayaan. At tulungan niyo po na siya po ingatan ninyo. At ganoon din po, ang mga kapatid ko at pamangkin sa Mindanao, may kawayan, tulungan niyo po sila patnubayan. Si Melen Manalatas sa Manila, ingatan niyo po, tulungan niyo po ang magkaroon ng internet connection sa paliwasan sa kanilang bahay para mag-work from home at the same time, tuwing linggo, makapagsamba siya dito sa PCBC. Ganon din po, lahat po ng mga membro ng PCBC, ganon din po si Preacher Jumar sa Lucina Quezon. Tulungan niyo po siya, ang kanyang business, ang kanyang ministry. Patnubayan mo rin po, Panginoong Diyos, ang aming pong mga kapitbahay, ang kaligtasan nila, ang aming Pangulong, President Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang family, gabinete, at ang lahat po ng mga government officials from the national down to the local unit. Dalangin po namin ang kanilang kaligtasan. Lahat po ng mga OFW, dalangin po namin ang kaligtasan ng mga Pilipino. Tulungan mo rin po at patnubayan ang bansang Israel at ganoon din po ang bansang Amerika na patuloy na maglilingkod sa inyo. At ganoon din po, dalangin din po namin ang kaligtasan ng bansa ng China. Dalangin din po namin, tulungan niyo po ang bawat bansa na magkaroon ng takot sa inyo. At dalangin din po namin ang United Nations. Tulungan niyo po sila na sila po ay magkaroon ng takot sa inyo at magtiwala sa inyo ugat. Panginoong Diyos, patatagin niyo po ang aming pananampalataya. Pagpalain niyo po ang aming worship tuwing linggo, ang prayer meeting tuwing Merkules. Lahat po ng mga kapastoran dito sa San Miguel, Bulacan, Pastor Abel Cadal, Pastor Vic Sandig, Pastor William Cadal, Pastor Edgar Almario, Pastor Ruben Monsirate, Pastor Benjamin Santos. Ingatan niyo po sila at patnubayan. Kung ano mga problema niya, tulungan niyo po. At ganoon din po si Pastor Kirilo Dumagpi. Panginoon Diyos, dalangin din po namin, Pastor Balana, Pastor Herminio Flores, Pastor Manny Manso, at ganoon din po sa lahat, Pastor Robert Simbulan. Tulungan niyo po ang bawat mga kapastoran na magkaroon kami ng isang vision para sa kaligtasan ng mga kaluluwa sa bawat lugar na kung saan po kami inyong itinalaga. At dalangin po rin po ang mga kapastoran sa Mindanao. Tulungan niyo po doon, bawat isa, Pastor Sally Casabuina, Pastor Titus Tumugdan, Pastor Nicolas Robles, Pastor Jonathan Pareño, Pastor John Dalmasio, Pastor Nicolas Robles, Pastor Efrain Mayungge, Pastor Valiera, at ganoon din po si Pastor Gamilo, Pastor Gamulo, at iba pong mga kapastoran doon. Huwag mo po silang pabayaan, huwag mo pong iiwan. Pastor Jules Cabristante, Pastor Ariel Dunguines. Tulungan niyo po ang bawat mga kapastoran doon magkakaisa sa misyon, magtulungan, at ang bawat lugar magkaroon po ng Baptist Local Church. Panginoong Diyos, tulungan niyo rin po ang Luzon at saka Visayas. Sa gabi ito, ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi, ilayo niyo po kami sa kapamakan. Kami po'y naniwala na ang aming mga prayer request ay makakarating sa inyo. At kayo po nangako, kapag kami humingi sa pangalan ni Jesus sa John 14:14, if you shall ask anything in my name, I will do it. Ayon po sa Jeremiah 33:3, come unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. I believe by your grace, by your word, by faith, through the help of the Holy Spirit, all our prayers may be reached in your throne of grace. We are waiting for your answer, O God, according to your will. All these things we pray and ask in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Lahat po magsabi ng Amen. Maraming salamat po. So, awit po tayo, huling awit. Amen? So, palala po, baka po may nakakita ng sobre na nahulog, yun ay tithes and offering mission of Ma'am Gina. Baka po nahulog, kung nadampot man ninyo, pakibigay po. Amen? So, yan ay palaala po, yung tithes and offering ni Ma'am Gina yan, at saka mission. So, baka may nakakita ng sobre na nahulog, yun ay tithes and mission of Ma'am
Gina. Amen? Hindi ka na-dupli dito? Ito, akin to eh. Okay po, tayo po ay mag-pray para po sa ating tithes and offering, kasamang mission. Tayo po manalangin. O Diyos na mapagpalang Ama, maraming salamat po. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Pagpalain niyo po ang financial, ang tithes and offering, at ang aming mission. Lahat po ng uri ng offering, binabalik po namin sa inyo ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Okay po, magbigay na po tayo. Saan pa nilagay ka rin ah? Okay po, para po sa ating closing hymn, closing song, awit po tayo. Amen. Gandang gabi po, Pastor Rodolfo Serrano. Amen po, good evening po. So, awitin po natin yung Mansion over the hilltop. Amen? I'm satisfied with just the cottage below, a little silver and a little gold, but in the city where the sun will shine, I want the gold one that's over line. I got the mansion just over the hilltop in the bright land where we'll never grow, and someday yonder we'll never wander back Roman street that our beauty's gone. Though open tempted, convicted and tested, and like the prophet, my pillow is hurt, and though I find here no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion of my own. I got the mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow, and someday yonder we will never wander back Roman street that our beauty's gone. Don't think me poor, deserted and lonely. I'll not discourage. I'm heaven abound. I'm just a pilgrim in search of that city. I want the mansion above the ground. I got the mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow, and someday
Amen. Para po sa ating pangwakas, tayo po ay manalangin. So, ipag-pray po natin ang ating pong ministry, ating mga family, at ang ating mga kabataan, mga young people na nag-aaral. O makapangyarihang Ama na nasa ikatlong langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyong biyaya, sa inyong pag-iingat sa amin mula Lunes hanggang ngayon. Maraming salamat po sa pagdinig niyo po sa aming mga panalangin. Ang prayer po namin, O God, tulungan niyo po ang Bulacan, ang aming Governor, Daniel Fernando, ang aming Vice Governor, Willie Alvarado, ang aming mga mayors, mga barangay kapitan, mga municipal councilors, lahat po ng mga kapastoran, tulungan niyo po at patnubayan to fight against COVID-19, to have visions in our Christian life in the midst of this pandemic. Where there is no vision, that people perish. Pagpalain niyo po ang bawat membro ng PCBC. Pagbabayan mo rin po ang lahat po ng mga kapatiran namin sa online, ang sumusubaybay sa live streaming prayer meeting tuwing Wednesday, and first morning worship and second morning worship every Sunday morning, O God. Panginoon Diyos, binabalik ko namin sa iyo ang papuri at pasasalamat. Kiniklaim po namin ang inyong pangako. Ang sabi niyo po sa John 14:14, if ye shall ask anything in my name, I will do it. Jesus said that verse, and we claim it by faith through the grace of Jesus Christ. All these things we pray in the name of Jesus. Everybody says, Amen. Maraming salamat po, Sister Vic, mga young people, mga membro, salamat po sa inyong pagdalo. Salamat po ng mga sumusubaybay. Si Ma'am Ivy Santos Mendoza, si Pastor Alexander Jimenez, Pastor Rodolfo Serrano, and Brother Miguelito Caparos Jr. sa Mindanao. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Good night po.